Praise the Lord po sa ating lahat mga kapatid. Muli ay ang pagbati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon. At siyempre, inaasahan ko mga kapatid na kayo ay nananatiling malakas, matibay, malusog, amen, physically and spiritually. So tayo mga kapatid ay tutungo sa ating pag-aaral sa kasaysayan ni Apostle Paul. At tayo mga kapatid ay nasa chapter 14. So tayo ay lumapit sa Panginoon upang minsan pa hingin natin sa Kanya ang kabasbasan upang tayo ay Kanyang bigyan ng kaunawaan. Amen. Lord Jesus, hallelujah. Kami Panginoon o God ay nagpapasalamat sa iyong muli. Nagpupuri sa iyong pangalan. Dumadakila sa iyo Panginoon o God, Lord Jesus, hallelujah, sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na dakila sa lahat. Naririto kaming muli, Panginoon God, lumalapit sa iyo at minsan pa, Panginoon o God, ay hihilingin ang basbas na kailangan namin upang ang araw na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral na gagawin ay magkaroon kami, Panginoon o God, ng mayamang pag-unawang nanggagaling sa iyo. I-bless mo kami ng iyong mga anak, Panginoon, at patuloy mo kaming turuan. Bigyan mo kami, Panginoon o God, Lord Jesus, ng puso na marunong umunawa upang ang mga salita mo, Panginoon o God, hallelujah, sa amin ay pagbigay ng isang mahusay na kalagayan sa pananampalataya. Samantala, Panginoon, sa iyo kami, O Diyos, hallelujah, ay nananangan at dinadalangin dito na nagpapasalamat sa iyo lamang pong banal na pangalan. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, tayo mga kapatid ay nasa part 3 pa rin na ito ay ang Miles and Missions at ang ating pag-aaralan ngayon ay chapter 14 na nagsasabing hardships on the kingdom road. Ayan, so meron palang mga kahirapan sa daan patungo sa kingdom ng ating Panginoon, ano? So, ang ating reference doon mga kapatid ay Acts chapter 14 verses 21 to 28. At ang ating text ngayon ay ang Acts chapter 14, 21 and 22. So, ang sabi mga kapatid, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Ayan mga kapatid, no? So, si Paul at saka si Barnabas mga kapatid ay umalis sa Lystra pagkatapos na si Paul mga kapatid ay batuhin doon ng matindi, no, na ang kanyang katawan mga kapatid ay talagang nagdusa sa pamamagitan ng bato at iniwanan at ang kanyang katawan ay nagmistulang patay na hanggang sa siya mga kapatid ay hilahin doon sa labas ng lungsod ng Lystra at iniwan doon mga kapatid, no? While ang mga iba pang mga disciples, mga kapatid, na naroroon ay na nakapaligid sa kanya ang sabi ng Bible, pero marahil mga kapatid ay hindi lamang sila basta nakapaligid. I believe mga kapatid na sila ay nananalangin para kay Apostle Paul. At nang sila mga kapatid ay umalis na, yung mga bumato kay Apostle Paul ay nilapitan siya ng mga disciples niya at nasumpungan siya may buhay pa. So, inalagaan nila si Apostle Paul hanggang sa ito ay nakaregain muli ng panibagong kalakasan. So, ang pananalangin nila mga kapatid ay totoong nagpala kay Apostle Paul at ang siguro mga kapatid, hindi ko alam kung ang hinihiling nila ay ang immediate healing, madaling paggaling ni Apostle Paul mula doon sa mga sugat na kanyang natamo at nirescue nila mga kapatid sa kamatayan si Apostle Paul at ang Panginoon naman mga kapatid, samantalang yung mga nag-persecute na yon ay hinila siya mga kapatid palabas ng lungsod, ang Panginoon naman ay humila kay Apostle Paul palapit sa kanyang puso. Yun ang napakaganda, no? So, ang next portion ng ating pag-aaral mga kapatid pagkatapos noon ay nag-unfold kung papaanong sila ay naparoon naman sa Derbe. At ilang verses mga kapatid sa Acts chapter 14 ang makikita natin na si Paul at saka si Barnabas ay naglakbay muli pabalik doon sa number of cities na kung saan ay pinanggalingan na nila mula sa
mula doon sa Derbe ay pumunta sila mga kapatid sa Syrian Antioch na kung saan ay doon sila kinumisyon ng ating Panginoon. At sila nangaral doon mga kapatid ng good news sa Derbe at muli mga kapatid ang large number of people ay nakinig at nanampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. At pagkatapos noon ay bumalik sila sa Lystra. Imagine niyo mga kapatid, no? Pagkatapos na gumaling si Apostle Paul, nagpatuloy silang mangaral doon sa Derbe. At pagkatapos mangaral sa Derbe na nagkaroon doon ng maraming believers, bumalik muli si Apostle Paul at si Barnabas doon sa Lystra, kung saan mga kapatid ay binato siya na halos patay na siya ng kanilang iwanan. Ano? At pagkatapos ay binalikan nilang Iconium ang Antioch. So, yon ay upang palakasin ang mga kapatid na na-convert doon sa mga dakong yon at hindi nila pinabayaan sila. So, ang Acts chapter 14, 21 and 22 mga kapatid ay nagsabi, "And when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God." So, ayun mga kapatid, no? So, hindi inalintana ni Apostle Paul kung ano ang pinagdaanan nila doon sa mga dako na pinanggalingan nila, sapagkat kahit saan sila pumunta, marami nga ang sumasampalataya, pero ang mga unbelieving Jews, mga kapatid, ano, at ang iba pang mga lahing nandoon na hindi sumampalataya, na nilimot nila yung kanilang differences, nagkaisa sila at pinipersecute nila mga kapatid ang ating mga missionaries na to. So, kapag tiningnan natin ang map, ay makikita natin mga kapatid na pinili nila yung long route pabalik doon mga kapatid sa Antioch, no? Pero kahit ganon mga kapatid, kasi pwede silang mag-shortcut mula doon sa Derbe at diretso na sila sa Antioch, pero hindi yung ginawa ni Apostle Paul at saka ni Barnabas. Binalikan nila yung mga lungsod na kung saan ay nagkaroon ng ng maraming converts kahit na sila ay na-persecute doon, lalo na si Apostle Paul, no? At hindi nila pinabayaan ang mga kapatiran doon. Kung hindi, sa halip ay in-encourage nila na sila'y manatili sa pananampalataya sa tulong din ni Barnabas, sapagkat ang ating encourager mga kapatid ay si Barnabas. At pinalakas nila ang mga brethren doon at sinabi, ipinaunawa na totoong mayroong mga maaaring maranasang kahirapan, tribulation, sa pagpasok natin sa kingdom ng ating Panginoon. So, si Barnabas at saka si Paul, mga kapatid, no, ay hindi lamang hindi nangangahulugan, mga kapatid, na ang sinumang Kristiyano hindi tinuturo hindi tinuturo ni Apostle Paul at ni Barnabas na upang maging Kristiyano ka ay dadaan ka sa maraming pagsubok, ano? Alalahanin natin na sila ay nagsasalita sa mga disciples na nagsisampalataya, at ang kanila mga kapatid narinig na salvation ay naroroon na sa kanila, secured na mga kapatid, sapagkat tinanggap na nila ang Panginoon. At ang susi ng kanilang pagpapalakas sa kanila ay masusumpungan doon sa salitang must, no? We must go through many hardships to enter the kingdom of God. So yung word na must dito mga kapatid ay sa Greek word ay DEI, na ang ibig sabihin ay is inevitable in the nature of things. Hardship is inevitable in the nature of things. So, hindi maiiwasan ang mga kahirapan, ang sabi doon. So, ang kahirapan mga kapatid ay mayroong lugar sa buhay ng mga mananampalataya, sapagkat ang mga magaan or light mga troubles natin mga kapatid na pansamantala lang ay na-achieve ng bawat isa para sa eternal glory na mag-a-outweigh mga kapatid sa mga kahirapang iyon. Yun ang sinasabi mga kapatid ng 2 Corinthians 4:17. At babasahin ko yun sa inyo mga kapatid, no?
Ang sabi, for our light afflictions, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Yan mga kapatid, no? So, sa pamamagitan mga kapatid ng magagaan na paghihirap natin, hindi natin maikukumpara mga kapatid yung mga paghihirap natin kung tayo nahihirapan sa mga sufferings na nakikita natin mga kapatid kay Apostle Paul. Gayunpaman, hindi niya itinuring na mabigat yun, kundi magaan lang na paghihirap ang kanyang dinaanan. So, ano pa yung ating dinadaanan mga kapatid, no? Napakasarap nga ng buhay natin, ano? Nasa kaunting bagay ay ihibig tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay sasagot. At hindi tayo dumadaan sa ganung kahirap na mga sitwasyon. At kapag tayo ay dumadaan sa mga difficulties, mga kapatid, no? Na sasabihin natin mga kapatid na para bagang hindi magaan or hindi lang pansandali lang yun, ano? Subalit, alalahanin natin si Apostle Paul ay ikino-compare ang mga sufferings na yun doon sa eternal glory na kanyang tinitingnan sa pamamagitan ng mga pangako ng ating Panginoon. Kaya compare doon sa mga pangako ng ating Panginoon ay magaan lang na itinuturing ni Apostle Paul ang mga sufferings at difficulties na pinagdaanan niya. So, ano kaya kung tayo magkaroon din ng ganong attitude, ano, na kung ano ang pinagdadaanan natin ay hindi yun makapagpabago ng ating desisyon sa paglilingkod sa Panginoon, kundi sasabihin lang natin na ano ba naman itong dinadaanan natin kung ikukumpara sa ibibigay ng Panginoon bilang pangako niya sa atin, ano? Okay, so si Apostle Paul ay nagpapaalala na ang ating struggle mga kapatid ay hindi rin sa pamamagitan lang ng flesh and blood, sapagkat ang ating pakikipagdigma ay against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, yun ang sinasabi ng Ephesians 6:12, no? Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Kung hindi mga kapatid, ang ating kalaban ay ang mga powers of darkness, no? Principalities ng mga kadilimang naririto sa mundo. Hindi natin nakikita kung paano sila gumagawa, kaya nasusurprise na lang tayo na mayroong biglang darating sa atin ng mga mahihirap na mga bagay. Gayunpaman, ang sabi mga kapatid ng 1 John 4:4, greater is He that is in us than he that is in the world. So yun ay aalalahanin natin na meron tayong weapon na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang kanyang Holy Spirit na nasa sa atin, at yun ay siya na sumasa atin. Kaya stronger siya mga kapatid, mightier siya sa kahit anumang gawa ng kaaway na ginagawa niya. So, katulad ng ating nakikita, ang mga paghihirap mga kapatid ay hindi maiiwasan para sa atin dahil ang Panginoon mga kapatid ay gusto niyang ibigay ang eternal victory sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang kaluwalhatian na makikita sa pamamagitan natin, no? At ang mga bagay din ito nangyayari sapagkat si Satan naman ay nagnanasa na tayo ay hatdan ng pagkagapi, pagkatalo sa pamamagitan ng struggle at pagkahulog na maaaring mangyari sa atin. So yun ang gusto ni Satan. Samantalang ang kasalungat niyon mga kapatid ay ang napakagandang hangarin ng Panginoon sa pagpapaubaya sa atin kung tayo dumadaan sa mga sufferings. So, at maaalaala natin mga kapatid yung mga pag-aaral natin mga kapatid, yung God, where are you? No? So, at yun ay sa mga previous lessons natin. So, ang hardships sa mga kapatid ay hindi maiiwasan dahil sa glorious nature ng ating Panginoon at sa heinous nature ni Satan. Ang ibig sabihin ng heinous mga kapatid ay yung napakasama o nakakagalit mga kapatid na nature ni Satan. So, si Paul at saka si Barnabas ay nag-consider ng kanilang message na inevitable hardships na ito'y maging priority, na i-risk nila mga kapatid ang lahat ng bagay na hahayaan nilang dumaan yun at mangyari upang balikan nila mga kapatid yung 3 cities na kinakailangan nilang balikan
dahil sa pag-aalala nila sa mga Kristiyano na na-convert ng kanila itong pangaralan. So, ang kanilang message of encouragement mga kapatid sa pamamagitan ng pagbibigay warning na ang hardship mga kapatid ay maaaring katulad ng isang paradox mga kapatid, no? Ang paradox yung bang kagaya halimbawa ng kung kailan ka nagmamadali saka naman lalong nagiging late, no? Para bang contrary sila pero totoo, no? So gayon mga kapatid, no, ang mga bagay ay nangyayari mga kapatid, pero ang positibo mga kapatid na kalagayan ay patuloy pa rin nating makikita. At first consideration, masusumpungan natin mga kapatid ang isang message tungkol sa hindi maiiwasang mga troubles mga kapatid na maaaring ito ay makapagbigay sa atin ng kalakasan. So nakita ng mga believers kung ano ang nangyari at ginawa ng mga persecutors kay Apostle Paul. Nandoon sila, saksi sila, sila yung mga nagpe-pray noong si Apostle Paul ay binabato, ano? Pero nakapagbigay yun ng lakas sa kanila sapagkat hindi nila nakitang nanlumo si Apostle Paul sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung si Apostle Paul, sinabi niya siguro sa kanyang sarili, siguro lang ito sa akin lang, siguro dahil sa noong si Apostle Paul ay nabubuhay ng ang sinusunod niya ay ang batas at sinabi niya mga kapatid na siya ay lumaki sa pamamagitan ng batas at siya ay naging perfect sa pagsunod doon. Ngayon pa ba mga kapatid niya hindi gagawin ang maging perfect sa pagsunod sa Panginoon, gayong ang kanyang mga karanasan ay hindi niya naranasan doon siya ay sumusubaybay sa batas. Hindi kaya? Kaya yung puso ni Apostle Paul ay nakafix sa Panginoon dahil sa mga nararanasan niya. Miracles, yung Spirit ng Panginoon na nakikita niya mga kapatid na nabubuhay sa kanya, nasabihin niya doon sa lame man, doon sa Listra mga kapatid na tumayo ka ng erect, no? Tumayo ka ng tama at ikaw ay makalaya dyan sa iyong pagiging lumpo. At yun ay nangyari. Nakita niyang tumayo ang lalaking yon, lumukso, lumakad. At ano ang damdamin ni Apostle Paul? Hindi niya yun naranasan nung siya naglilingkod sa pamamagitan ng law. Kaya tumibay ang puso ni Apostle Paul. Okay? So, gayon pa man ay totoong nakaka-encourage sa mga bagay na yon sa karanasan ng mga Kristiyanong nagiging saksi kay Apostle Paul. Ano? Maghukay pa tayo mga kapatid na a little deeper mga kapatid upang makita pa natin at ma-discover ang ilan pa sa mga kalakasan at encouragement mula doon sa kanilang mensahe. So, una mga kapatid ay ang inevitable nature of hardships ay maaaring makapag-motivate mga kapatid sa atin upang i-redirect tayo mga kapatid doon sa power at energy na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang takot mga kapatid sa trials ay kung minsan ay nakakapag-exhaust sa atin o nakakapagbigay daan upang tayo ay maging empty sa pananampalataya. At ito ay dahil doon sa takot natin. At sa takot natin ay umiiwas tayo doon sa trials at sinusunod natin ang ginugusto ng trials sa atin. Halimbawa, yung ikaw ay ayaw ng pasimbahin, no? At merong banta sa iyo na sige, magpumilit ka, kakalbuhin kita. At meron akong naalaala dyan mga kapatid nung ako'y bata pa sa Panginoon, no? Na hindi ko yan nasaksihan pero naisaysay lang sa akin at isang mananampalataya doon sa mother church ko na nauna sa akin na talagang pinipersecute, ikinukulong ng bahay, ipinapadlock mga kapatid, no? Pero noong araw mga kapatid, hindi ba ang mga bahay noon ay pawid, no? Tapos ay meron tayong kung tawagin ay hindi banyo ngayon, kung hindi batalan noon, batalan. Ewan ko kung alam niyo yung batalan, no? Pero yun ay pinakabanyo natin na yari sa kawayan na yun. So nakakulong siya at gustong-gusto niya ang mag-church dahil Sunday, no? Kaya siya ikinulong. Ang ginawa niya mga kapatid ay yung inalis niya yung ilang piraso ng kawayan doon sa pinakabatalan nila
At doon ay nakalusot siya, nakatakas siya, so siya nakapag-church. Nang dumating yung father doon sa bahay at tiningnan kung siya nandoon, nakapadlock nga yung bahay, nakasusi, pero wala siya. So alam ng ama kung saan siya pupuntahan at pinuntahan siya sa church. At sa kalagitnaan ng service, mga kapatid, ay hinila siya sa buhok, pauwi sa bahay, mga kapatid, no? So, hindi ko na nakita yung tao na yon. At yung kwentong yon, hindi ko siya nakilala. Siguro mga kapatid ay natakot siya doon sa mga persecution na yon at pinili niya na manahimik na lang para matapos yung persecution sa kanya. So hindi siya nakapagpatuloy at iyon ang ibig kong sabihin dito na kuminsan ang takot sa trials, mga kapatid, ay nakakapag-deplete, nakakapag-empty sa ating pananampalataya at hindi nagaganap ang kalooban ng ating Panginoon. Pero kapag tinanggap natin ang inevitability ng hardships, mga kapatid, ay pwede tayong i-redirect sa ating focus mula doon sa pagkatakot natin sa ating mga trials or tribulations. O trials patungo sa ating pagiging faithful naman. Ayan. Sa harap ng tribulations, mga kapatid, ay maaaring masense natin kalimitan ang heavenly strength na pumupuno sa ating mga kaluluwa right on time. Ayan, no? Yung naging karanasan ko, mga kapatid, no, yung takot ko sa father ko, kasi ang father ko talagang napakasamang magalit. Sabi ko nga sa inyo, bubuhusan ako ng kumukulong tubig eh. Ngayon, wala pa ako sa Panginoon noon, pero nagalit siya na gayon ang gagawin niya sa akin dahil yung kuya ko yung naglayas. Ngayon, iniisip ko yung kuya ko kung nasaan siya dahil very close kami ng kuya kong yon. Ngayon, tinatanong niya pala ako, kinakausap niya pala ako, hindi ko namamalayan at nagalit siya, mga kapatid, no? At yung kumukulong tubig ibubuhos sa akin, mabuti na lang napigilan nung isang dumating na kumarin niya na sumunod naman siya sa tinig ng iba. Naku, kung hindi, mga kapatid, hindi ko alam kung anong hitsura ko ngayon. Okay, so ganun, mga kapatid, ang father ko. Pero nung mabaptize ako, mga kapatid, ay galit siya sa akin, kaya pinersecute niya ako, pinalayas niya ako. Pero ando doon yung takot ko, mga kapatid, ando doon yung takot ko, pero hindi ko alam, pero nagpapatuloy naman ako sa Panginoon hanggang ito, umabot ako dito. Okay, so yun nagbibigay ng kalakasan ang Panginoon, nagpi-feel sa ating mga kaluluwa ng lakas ang ating Panginoon. Okay, so mauunawaan natin, mga kapatid, kung ano yung fear, kagaya ng example dito sa karanasan ng ating author na si Beth Moore, no? Na takot siya na ang kanyang anak ay yung mawala sa kanya, palagi siya nakabantay, napaka-precious ng kanyang anak para sa kanya. At gayon din yung kanyang mother nung ito ay umabot na sa senior age na para bagang lagi niyang binibisita, lagi niyang tinatawagan, tinitingnan dahil natatakot siya na baka mawala na yung kanyang ina. So, hanggang sa ito ay naghahatid sa kanya ng fear, worries, no? At ang sabi niya, hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito. Hanggang sa tinuruan siya ng Panginoon na magtiwala sa kanya at doon niya na-overcome yung anxiety na yon, ano? So, naalala ko rin ang sarili ko dito, mga kapatid, ano? Dahil nga, sabihin natin, nabuhay ako supported ng parents ko. Dahil nga, yon, habang kwento yung napahiwalay ako sa pamilya ko, no? At nabuhay ako na, siyempre, iba yung hiwalay ka hindi ka gaya nung dalaga na anytime makakahingi ka sa parents mo. Pero kapag ikay nagkapamilya na, hindi na. At napaka-supportive naman ng parents ko sa akin. Kahit na nung ako'y nagpapastor sa Batangas, kapag ako'y umuwi ng Cavite, ay talaga namang nandoon yung isang kabang bigas, 50 kilos yun, isang kabang bigas. At may sabon doon, alam niyo yung bar ng sabon na kagaya ng Ajax, yun. Kape, may lutong ulam, may hilaw, alam niyo yun, asukal, lahat, mga kapatid, ay kapag bumalik na ako sa Batangas ay lahat yun dala ko. At sabi ko, Panginoon, sana kung may mamamatay sa amin, sa aming pamilya, ako na lang ang matira, ako na lang ang mauna, kasi paano kung wala na sila? Nandoon yung fear ko, no? At yun ang prayer ko sa Panginoon, yun ang request ko sa Panginoon,
Pero alam niyong ginawa ng Panginoon, inilayo ako sa pamilya ko at nabuhay ako na nag-iisa. Itinayo ako ng Panginoon na sa sarili kong mga paa at umasa sa Kanya hanggang nandito mga kapatid. At nawala na silang lahat. Wala na akong parents, nawala na yung dalawang kapatid namin na panganay, yung pinakapanganay at sumunod, at tatlo na kami pero hiwa-hiwalay kami. So, natutunan namin ang tumayo sa sariling paa at nawala na yung takot ko mga kapatid kung sino man ang maiwan sa amin mga kapatid, ang inaasahan ko ay ang Panginoon. So, yon mga kapatid, no? Yung mga fears natin mga kapatid na pinapawi ng Panginoon at hindi maiiwasang mga instances sa buhay natin upang ang tiwala natin ay maging ganap buo sa ating Panginoon at wala tayong katakutan kahit kamatayan. Okay, sabi nga mga kapatid, ang ma-realize natin ang inevitability ng paghihirap mga kapatid ay gumagawa ng ibang bagay para sa atin. Ito ay nag-encourage sa atin sa pananampalataya kaysa doon sa mag-discourage sa atin. So, yung mga discouragement ng ating author mga kapatid ay pinawi ng ating Panginoon at ang buhay niya bilang isang Kristiyano ay isinurrender niya ng ganap at ang unusual signs ng disobedience ay napawing lahat sa Kanya. So, ang isang dangerous prosperity mga kapatid ng gospel na pumupuno sa mga Kristiyano ngayon mga kapatid, no, ay dahil sa marami ang naniniwala na kapag ikaw ay merong enough na pananampalataya, ikaw ay magiging both healthy and wealthy, no? At mga preachers and teachers mga kapatid ay nagsasabi sa kahit kanino na makikinig na ang hardship mga kapatid ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Ipinoproclaim nila mga kapatid na ang bawat difficulty ay mula sa kingdom ng hell, no? At kung sila mga kapatid ay magsisitayo sa unwavering faith, ay magiging masaya sila at physically ay magiging prosperous sila. So, yung mga bagay na yon mga kapatid, alalahanin natin na dumarating sa atin, hindi lahat ay nanggagaling sa hell. Ito ay kalooban ng Panginoon upang tayo ay itest kung handa tayo mga kapatid na kalimutan ng ating sarili at tayo ay manampalataya ng lubos sa ating Panginoon. At tayo ay magiging napaka-espiritual na hindi tayo hihinto mga kapatid na kahit dumanas tayo ng mga hardship. So ang 1 Peter 1:7 mga kapatid ay nagsasabi na ang mga bagay na ito ay nagsisidating sa atin. Tayo mga kapatid na dinadaanan ng mga ganitong bagay ay in-encourage ni Apostle Peter. At ang sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 1:7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. O kita nyo mga kapatid, trial of your faith. So talagang itatry ang ating pananampalataya. Ayaw pa ba natin sa karanasan ni Job? Grabe yon, di ba? So, tinest ang kanyang pananampalataya. Approve ng ating Panginoon ang trial na ibinigay sa kanya ni Satan, no? Hindi tayo itatry mga kapatid kung walang approval mula sa ating Panginoon. So, ang sabi dito, that the trial of your faith being much more precious, higit pala yung mahalaga. Kaya kung ito yung higit na mahalaga sa Panginoon, kailangan malagpasan natin yung trial na yon. Ano? Sabi niya, than of gold, higit pa sa ginto. Sabi niya, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Okay. So, kung ito'y napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon, gaano kahalaga ang naging kalagayan ni Job sa Panginoon? Kaya naman, nung ibalik ng Panginoon ang mga blessing sa kanya, double mga kapatid, no? Nang palitan ng Panginoon ang mga anak ni Job, ang sabi ng banal na kasulatan, higit na mas magaganda kaysa doon sa mga kinuha ng kamatayan. Imagine niyo mga kapatid, no? So, yun ay magre-result mga kapatid sa praise, glory, and honor kapag ang ating Panginoong Jesus ay nahayag. At kailan nahahayag ang ating Panginoon? Kapag tayo ay nagtagumpay sa trials na ating pinagdaanan. So, ang hardship mga kapatid sometimes ay nagdadirect sa atin
bilang resulta ng ating kasalanan at disobedience. Ayan. Kaya ang sabi nga mga kapatid ni Apostle Peter pa rin, kung tayo ay nagdurusa kagaya ng isang Kristiyano, tayo ay mangagalak. Pero huwag tayong magdusa kagaya ng isang magnanakaw. No? Yun ang sinasabi. Kaya kung ang ating pagdurusa ay dahil sa tayong nagkasala, hindi sasabihin yun ay trial. Hindi sasabihin yun ay suffering dahil tayo ay matuwid. Yun mga kapatid ay consequence ng nagawa nating kasalanan. So, usually tayo mga kapatid ay nagiging aware kapag ang consequences ng ating kasalanan ay nagiging dahilan ng ating malalim na pagdurusa. Subalit, marami mga pagkakataon mga kapatid na ang trials ay walang kinalaman sa ating disobedience. Ano? Yung ang ating pananampalataya mga kapatid na ang heretical prosperity gospel ay mag-iiwan sa atin mga kapatid ng napakalaking discouragement, wondering na kung ano ang nagagawa nating mali. No? Namamangha tayo bakit yung hindi tayo makapagtipon mga kapatid ng enough na pananampalataya upang tayo ay maging healthy at problem free, no, maging walang problema at maging prosperous, no? Pero yun ay ginagawa ng Panginoon kapag napatunayan natin sa Kanya na tayo ay decided na siya ang ating ipamuhay. So, yan. Meron siyang example dito mga kapatid kung saan ay sinasabi niyang naging kalungkutan niya sapagkat meron siyang kaibigan na sabi niya, I watch my friend, at sabi niya na nagke-claim at nagre-reclaim na yung kanyang asawa ay gagaling mula doon sa cancer dahil nagkaroon ng cancer ang kanyang asawa. So, siya ay member ng isang church mga kapatid na nagtuturo na name it and claim it. So, sabihin mo at i-claim mo. Kuminsan tayo gayon, ano? Pero hindi lahat ng sinasabi nating name it and claim it ay nakakamit natin, no? Sa kalooban ng Panginoon ang lahat ng bagay. So, itong husband na ito na ang asawa niya may cancer ay nagki-claim na ang kanyang asawa ay gagaling. Pero lumubha ang kanyang asawa. At nagpapasya ng mga scriptures sa mga kapatiran na yun ang scriptures na dapat nilang ipag-pray para sa kanyang asawa at hanggang sa bago pa natanggap ng ating author yung scriptures na yon ay namatay na yung asawa ng kanyang kaibigan. At yung ipinag-pray na lang niya yung strengths na sana ay ipagkaloob ng Panginoon doon sa husband ng naiwan. So, yun mga kapatid, kinakailangan na tanggapin natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Although, nagpe-pray tayo, umaasa tayo positively na ang lahat ng ating hihingin sa Panginoon sapagkat sinabi naman niya yun, ano? Ask what you will and it shall be done unto you, ang sabi niya. Pero may kondisyon. If ye abide in me and my words abide in you. Kaya, kung hindi pa rin mga kapatid, ano, ay ipagpaubaya natin sa Panginoon sa kanyang kalooban ang gusto niya sa ating buhay. Sapagkat mas nakikita niya ang kinabukasan. Kung halimbawa nabuhay ang asawa niya, pero hindi natin alam kung anong magiging bukas niya, no? Meron tayo, ewan ko kayo, pero ako meron akong prayer na, Panginoon, kung saan akong panahon na nananatiling naglilingkod ng mainit sa iyo, sa kama ako kuhanin. Dahil ano ang buhay ko kung pagkatapos ng maraming taon na paglilingkod sa panahon na ako ay hindi ayos sa kadumating ang Panginoon, hindi titingnan ng Panginoon yung ating nakaraan, ang tinitingnan ng Panginoon ay yung ating today, no? Kaya kung anumang init meron ka noong nakaraang mga panahon, ngayon ay ano ka, no? Na backslide ka ngayon. So, dumating ang Panginoon, hindi niya titingnan yung paglilingkod natin kahapon. Kaya yun ang prayer ko mga kapatid, no? Kaya kinakailangan tayo ay hindi magbabago. Hindi kailangan tayo ay maglilo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga niya mga kapatid, hindi mainit, hindi malamig. No? Ang kailangan ng Panginoon lagi ay mainit. Okay, so yung bagay na yun mga kapatid, yung mga new converts mga kapatid sa
sa Lystra, Iconium, Pisidian, Antioch, mga kapatid, balik tayo kay Paul and Barnabas, ay nagbibigay sa atin mga kapatid ng example ng perseverance kahit na mayroong suffering, no? At si Paul at saka si Barnabas ay umalis doon sa lungsod na yon na nasa ilalim ng mga difficult circumstances. At umalis sila mga kapatid upang doon ay bumalik at sabihin, we're okay, no? Hindi sila mag-alala sa kanila. Narito kami, okay kayo, huwag kayong mag-alala sa amin. At bago sila mga kapatid bumalik sa Antioch, ay dinaanan nila mga kapatid mula sa Derbe ang Lystra at ang Iconium. Ito ay upang sabihin sa mga kapatid doon na huwag kayong mag-alala, okay kami, magpakalakas kayo. At ang kanyang kasaysayan mga kapatid ay nagiging inspirasyon ng mga kapatid na nanatili sa pananampalataya. So, yung panahon na si Paul at saka si Barnabas ay aalis, ay gumawa sila ng something mga kapatid na nagbigay ng assurance at kalakasan mga kapatid, encouragement at inspirasyon doon sa mga new disciples. Sa Acts 14:23 mga kapatid ay nagsasabi na si Apostle Paul at si Barnabas mga kapatid ay nag-appoint ng mga elders, yung tatayo mga kapatid na mga ngasiwa sa mga kapatiran doon upang manatili silang merong lakas. At ang sabi ng Acts 14:23, sabi, and when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. So, nandoon yung fasting, nandoon yung prayer, at bago nag-appoint mga kapatid si Apostle Paul at si Barnabas ng mga older people doon upang tumayong elder nila doon. So, ang Greek word dito mga kapatid ay presbyteros, na ang ibig sabihin ay older or senior. Sa Holman Bible Dictionary ay ito yung nagsasabi mga kapatid ng elders in the Pauline churches. Na ito mga kapatid ay mga naging spiritual leaders at ministers at hindi mga kapatid yung mga governing council, hindi yon, no? So, si Paul at saka si Barnabas na nagnanasang iwanan sila, ang mga new believers na yon ay umaasa sa ongoing strength and encouragement. So, ginawa nila ang sila'y mag-appoint carefully ng mga appointed leaders, elders mga kapatid na mga ngasiwa sa kanila. So, tayo mga kapatid, tinatanong ba natin ng ating Panginoon bago tayo mag-appoint ng sino man sa loob ng iglesia? Hindi dahil sa sila ay matatalino, hindi dahil sa sila ay may diploma, hindi dahil sa sila mga kapatid ay mahusay sa kung saang instrument mga kapatid ay qualified na sila or sila na. Maaaring qualified ang tao pero hindi sila ang kalooban ng Panginoon. Kaya tatanungin natin mabuti ang Panginoon kung sino ang ilalagay natin. Okay, so sa Titus mga kapatid 2:3-6, si Paul mga kapatid ay nag-charge din naman ng mga older women, younger women and younger men para ilagay doon sa church bilang mga manggagawa. So, sila mga kapatid ay tiningnan ni Apostle Paul, tinulungan si Titus upang makilala mga kapatid yung mga tapat doon sa loob ng iglesia upang sila mga kapatid ay maging mga manggagawa or leaders mga kapatid, no? Pinahahalagahan din ng Panginoon mga kapatid ang wisdom at ang life experience mga kapatid ng old men and women. So, kung paano sila sa kanilang mga nagiging karanasan. At gayon din mga kapatid yung mga younger. Na sasabihin natin mga kapatid kagaya dito sa church sa amin mga kapatid, no? Wala kami yung mga ladies department, no? Meron kaming youth department, pero ang tatlong grupo na meron kami dito mga kapatid ay ang youth, young adult at saka adult. So, meron mga group leaders mga kapatid na nangangasiwa sa kanila, and then meron kaming care group leaders, no? At yung mga care group leaders ay yon ang mga care group leaders sa mga new converts. Okay, so ang ginagawa ko dito mga kapatid, no? Matuturo ko ng mga Bible studies, home Bible studies online, by phone, no? At imbitahan sila sa church kung sila ay ma-convert mga kapatid, no? Ay pipili ako doon sa church sang ayon sa kalooban ng Panginoon, leading ng Panginoon kung sino sa kanila ang
pwedeng mag-handle. Halimbawa ay 6 souls or 10, mga kapatid, no? So, yon. Ang buhay, mga kapatid, ay mahirap. Life is difficult. At ang converts, mga kapatid, sa Lystra, Iconium at Pisidian Antioch ay sinigurado nila, mga kapatid, na napalakas, na-encourage, samantalang sila'y nag-iwan doon ng living example sa mga tao kung paano sila nakasurvive, mga kapatid, sa hardships ng buhay. So, kinakailangan tayo, mga kapatid, ay hindi lang din nagsasalita. Kailangan din makita sa buhay natin ang ating mga sinasabi. Tayo ba, mga kapatid, ay anong nagiging reaction natin, anong nagiging karakter natin kapag mayroong mabibigat na circumstances na dumarating sa buhay natin o sa buhay ng problema sa church, mga kapatid. Paano tayo nagre-react? At sa pamamagitan noon, mga kapatid, ay nai-impart natin sa kanila upang tayo, kung magturo man tayo, mga kapatid, ay mauunawaan nila dahil nagbigay tayo ng example sa kanila. Okay, so ang makinig tayo kay Paul at saka kay Barnabas na nagte-testify, mga kapatid, siguro ay magkakaroon ng great impact sa atin ang kanilang mga buhay sapagkat sila yung mga taong nag-endure at nagkaroon ng ability to endure sa mga hardships na kanilang pinagdaanan. Wala tayong Paul and Barnabas, mga kapatid, no? Pero meron tayong mga host of older people na makikita natin, mga kapatid, na maligaya sila sa kabila, mga kapatid, ng mga trials na pinagdaanan nila. At marami, mga kapatid, na mga kapatiran natin kung saan-saan sulok ng mundo na kung maririnig natin ang kanilang mga testimony ay higit pa kaysa sa mga hardships na ating pinagdadaanan. Kaya kung tayo ay if we will just stop, look and listen, mga kapatid, ay makakasumpong tayo ng maraming testimony na kung saan ay makakapagpalakas sa atin. Okay, so wag tayong maging mga tao na madaling ma-discourage at kalilimutan at iiwan ng pananampalataya dahil lang sa tayo mayroong pagsubok. Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, ikaw ay weak, no? At hindi mo kayang itayo ang iyong pananampalataya, hindi mo kayang itayo ang pangalan ng Panginoon. So, ang kailangan ng Panginoon, mga kapatid, ay yung mga tao na kung saan, mga kapatid, ay handang tumayo sa pananampalataya upang sa buhay nila hindi nila ikahiya o hindi nila ipahiya ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya lagi tayong manalangin na tayo ay bigyan ng Panginoon ng sapat na lakas upang hindi mangyari yun sa buhay natin. At ang sabi nga, no, ay walang pagsubok na dumadaan sa buhay natin na hindi natin kaya. Pero nagbibigay ang Panginoon ng daan upang tayo ay makatakas. Anong ibig sabihin ng makatakas? Sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Dahil sa anumang temptation, kagaya ng temptation na dumating sa ating Panginoon, pagkatapos ng temptation, nagminister ang mga angels. At ang mga sagot ng Panginoon, mga kapatid, ay ikinagalak ng langit. So siya ay in-strengthen ng mga angels at nagsimula nga ng pumasok sa ministry ang ating Panginoon. So, kung tayo nangangarap ng anumang bagay para sa Panginoon, kinakailangan muna tayo ay i-strengthen. Hindi ka, mga kapatid, basta magiging teacher kung walang practice teaching. At yun ay actual, mga kapatid, no? Qualified ka na ba? At nakapasa ka ba? No? Kaya, ilang taon ang hihintayin mo maaari hanggang hindi ka nakakapasa bago ka talagang maging ganap na teacher. So, kung sa secular ay nakikita natin yon, mga kapatid, no? Ang mga doktor, nurses, mga kapatid, ay meron ding actual training bago nila isalang ang kanilang mga sarili sa tao. At kung minsan, mga kapatid, merong mga doktor na kung saan ay dinadala talaga yung mga students, ang sinasabi ko, dinadala talaga sa hospital upang actual nilang makita at tanungin actual kung ano ang nagiging kalagayan ng pasyente sang-ayon sa kanilang mga pinag-aaralan. So, hindi sila basta knowledge at pagkatapos ay actual na, mga kapatid, na isasalang na sila sa pagiging doktor or nurse. Meron silang actual training. So tayo rin, mga kapatid, sa spiritual ay gayon upang makita ng Panginoon na tayo ay handa na, mga kapatid, na gamitin ng Panginoon sa kanyang ministry. So,
Yan ang ating pag-aaral ngayon mga kapatid at patuloy nating tingnan ang buhay ni Apostle Paul at ni Barnabas upang katulad nila ay maging matibay tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, so tayo ay magpasalamat sa Kanya at patuloy tayong umasa sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Praise God, hallelujah. Dear Jesus, muli Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na ito sapagkat muli ay ipinagkaloob mo sa amin Panginoon na kami, O Lord God, hallelujah, ay makaunawa kung ano ang aming magiging attitude sa kabila ng mga trials or circumstances, Panginoon, na dumarating sa buhay namin. At sa bawat bagay na nagaganap sa amin ay walang nalilihim sa iyo at ang buhay namin, Panginoon, ay tunay na nakasalalay sa iyo. Kaya basbasan mo kami, Panginoon, upang ang pangarap mo para sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan at maitaguyod namin ang pananampalatayang pinasimulan mo sa amin sa pamamagitan ng pagkikling namin ng aming mga sarili sa iyo at mag-yield kami, Panginoon, O God, Lord Jesus, sa presensya mo upang ang mga pangako mo, Panginoon, na ipinapangako mo sa amin, Panginoon, O God, hallelujah, ay matupad sa buhay namin. I-bless mo kaming lahat, Panginoon, at ang iyong mga anak, O Diyos, ay patuloy na magkaroon ng biyaya na kanilang makakamtan sa pamamagitan, Panginoon, O God, ng pakikinig sa iyong mga salita. Biyayaan mo kami, Panginoon, O God, hallelujah, ng lakas na kailangan namin upang ikaw, Panginoon, ay maitaas namin sa buhay na ito na aming tinataglay na maipamuhay nawa namin, Panginoong, lagi para sa iyo. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, at ang aming pagdakila, Panginoon, O God, Lord, na sa iyo lamang po namin, Panginoon, ibinibigay. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen, amen, amen. So, salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Patuloy ko kayong pinasasalamatan at ipinagpe-pray na ang inyong mga buhay, mga kapatid, ay pare-pareho tayo, mga kapatid, sabay-sabay tayong mamuhay para sa Kanya upang pagdating ng ating Panginoon, tayo ay magkasama-sama. Amen. Hallelujah. So, thank you sa inyong lahat, mga kapatid. At nakita ko, mga kapatid, ang mga text ninyo, ang mga comment ninyo na ang iba sa inyo ay hindi nakakapanood sa YouTube. Kaya ito, mga kapatid, so nagla-live muli ako sa Facebook, and then yung iba, mga kapatid, na pwedeng manood sa YouTube ay makikita nyo pa rin ito. Kaya salamat sa inyong lahat. Good morning, Jane. At pagpalain pa kayong lagi ng sagana ng ating Panginoon. Lagi kong sasabihin at sasabihin kong muli, ingatan natin ang ating mga sarili. God bless, mga kapatid, at bye-bye na po. Have a blessed day.